Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawain ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay paghahatol sa kapwa. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan, ang mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talata 7 hanggang 38. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa inyong kapwa at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa sa iba at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Papatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik at tidlig at umaabong pa ang bibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ang takalang ginagagamitin ng Diyos sa inyo. Yan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan sa Kabanata 7, talata 24. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa inyo, humatol kayo ng patubig. Yan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating bumabahagi ng mabuting balita o pag-ebanghelyo dito sa The Bible Evangelizations. Ngayon po ay pasalamatan natin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Ngayon po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Santa Maria. Ngayon naman ay aking ipaliliwanag sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na paghatol sa kapwa. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Dito sa mabuting balita na nais niya na tayo ay huwag tayong humusga o huwag tayong basta humatol sa ating kapwa-tao. Huwag tayong basta husga ng husga sapagkat nais niya na tayo ay hindi magkasala sa ating mali na paghuhusga at kung ano ang ating pakipagkapwa-tao ay ganun din yung takalan na gagamitin sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Kung siya ay inusga mo, uhusgahan ka rin ng Panginoon Diyos. Kaya tayo ay pinatawad ng banal na Panginoon Diyos, kaya magpatawad din tayo sa ating kapwa. At kung tayo man ay huhusga, ay humatol tayo ng patuwid. Ngayon, halimbawa, kumbaga man sa halimbawa dito sa ating pamumuhay sa bansang ito, so tayo ay demokrasyang bansa. Ngayon, ang mga kapamalaan ay yan yung binigyan ng authority ng ating Diyos para humatol doon sa mga nagkakasala o para magparusa. So ngayon ay sila yung binigyan ng authority ng ating manlalaban. Tayo mga tao, wala tayong authority para humatol. Kaya hindi tayo dapat hahatol sa ating kapwa. Ngayon, kung hahatol man tayo ay dapat ay matuwid. Ngayon, yung ating bansa ay demokrasyang bansa. So ngayon tayo ay may partisipasyon para do sa ginagawang mga batas ng ating pamahalaan, ng ating mga halimbawa niluklok na representante roon o mga namamalo. Ngayon tayo ay mayroong boses para do sa mga batas na ipinapasa na ito ay maaari nating tutulan o maaari natin itong suportahan. So ngayon ay syempre dahil demokrasya may mayorya, mayroong minorya. So ngayon doon sa ginagawa natin yun, kinakailangan tayo ay hahapon ng matuwid. Hindi tayo basta halimbawa mayroong ipinapatupad na batas, tinututunan natin or ito'y sinusuportahan. Dapat hahatol. Ibig sabihin, yung dapat ang mapapasang batas, dapat matuwid ang ating pagkakuna. Ang magiging batas ng bansang ito ay mapagkakaisahan natin na ito ay matuwid at hindi ito basta-basta tayo ay magamit natin sa paghatol ng kapwa na ito ay mali. So ganyan tayo maaari makapag-participate sa paghatol doon sa huwag kayong humatol sa anyo, humatol kayo ng matuwid. So ganyan tayo magpapalit. But everybody should hindi tayo basta hahatol na as in tayo ang magpaparusa. Bawal kahit sa legal naman na ating pamumuhay, hindi naman tayo pwedeng hahatulan natin yung kapwa. So legally ating silang paparusahan. So mali yun. Mali na tayo magpaparusa ng ating kapwa. So it should be the government also. So siya, bawal sa Diyos yan. So ngayon ay kung tayo ay humahatol sa kapwa, marami tayong makakagalit. Kung tayo humahatol sa kapwa,
tayo ay maaaring magkasala kung tayo ay mali. At lalong-lalo na tayo ay hindi natin nagusunod yung pamahalaan kapag hahatol tayo sa kapwa. So tayo ay may legally bound. Meron tayong pananagutan sa batas, may pananagutan din tayo sa Diyos. Kaya ang nais ng banal na Panginoon Diyos ay pangunahin tayo ay magpatawad kung mayroong nagkakasala sa atin. So ganun tayo dapat na kung mayroong nagkakasala ng mga kapatid o sino man tao, tayo o ibang tao sila nagkasala. Hindi tayo basta dapat huhusgan ng huhusgan. Primarily, bigyan natin ng pagkakataon na makapagbago at magpatawad tayo. So yun. So ang ating iharap ay ang mabuting balita na siya ay ating pagbaguhin. So kung may nakikita tayong masala, lalo na ng mga kapatid natin sa pananampalataya o ibang tao, even mga pamilya natin, pagsabihan natin sila at sila ay para magabayan natin sa mabuting pamumuhay. Ganun dapat ang gagawin natin dun sa mga nagkakamali, lalo na mga masamang tao. Pagsabihan natin sila para sila ay gumawa ng mabuti. Ngayon kung sila ay unlegal yung kanilang ginagawa, so may kapamahalaan naman tayo para doon sila humarap. Or else, pwede rin natin silang hikayatin ng magbago kung sila ay magawa ng unlegal. So yung kapamahalaan ay siyang bahala sa kanila. Ngayon, paano nila harapin ano man ang mga pagkakasala na mayroon. Sapagkat kapag gumawa tayo ng pagkakasala, tayo ay mapapahama. So yan. Visible na Diyos alam, sabihin natin, tayo man ay huwag tayo magkasala, but akala natin kapag tayo humuhusga, gusto tayo. Lalo na sama-sama tayong lahat na humuhusga sa isang tao. But usually, syempre, tayo yung ilog na yung panahon. Demokrasya tayo. Yung kasama-sama natin pag-husga, tinadaan natin yan sa gobyerno. Ipapasang batas para husgahan ng isang tao. Or para halimbawa, ipapatupad yung batas, halimbawa, huhusgahan, may batas na existing, dinidin natin lahat na isang tao ay hinuhusgahan natin na sila yung masamang tao. Nalapatan siya ng gobyerno ng batas. But definitely wala. Yan ang hindi maganda na tayo ay magkakaisa na idikdikin natin na isang tao, katulad natin siya na maaaring tayo naman na mali. So, kaya tayo ay kaya aside from na tayo nagsasama-sama para halimbawa ipatupad ang gusto or yung gobyerno ay para ipatupad nila yung batas na kanilang na nabuo natin. Halimbawa, huwag kang papatay ng tao. Sa tingin mo, pumapatay ng tao yung inuhusga mo na agad na yung isang tao ay pumapatay ng tao at yung gobyerno ay gusto mo siya ay hulihin. So dapat ay matuto tayo doon sa legalidad na ating pinapasa kung paano tayo natin pagbibintangan yung isang tao. Paano tayo na matuwid? So meron tayo human rights, meron tayo legal process. So ganun dapat. Kasi dahil yung mga bagay na yan ay ganyan tayo. Ayan yung gagamitin natin banal na Panginoon sa atin. Kaya nga primarily, marunong tayo magpatawad, ay tayo ay papatawarin din ng ating banal na Panginoon Diyos kung tayo nagkakasala. But meron naman kasi naman tao na pasaway ay lalo na kung hindi paglabag sa batas, mayroon namang batas na siya namang pwedeng authority na siyang magpaparusa o mapapatigil sa kanya in force. So yun, at sana ay matuto tayo sa ating kung paano tayo hahatol sa ating kapwa-tao. Yan. At primarily, bigyan natin ng pagkakataon yung ating kapwa na makapagbago. Yan. Ngayon, kung hindi niya kaya makapagbago, talagang parang ang ginagawa niya pagkasala, pagpatay ng tao. So may pamahalaan naman tayo para siya ang lumitis o humusga sa kanya kung talaga siya yung mamamatay. At hindi tayo ang huhusga, halimbawa may mamamatay tao, ginawa, tingin mo mamamatay tao, binaril mo na rin o pinatay mo na rin. Kasi tingin mo mamamatay tao, hindi ka dapat nag-huhusga basta na gano'n. So dapat dadaan siya doon sa proseso. At hindi rin ikaw ang parang gobyerno, hindi ka naman authority, na parang ikaw yung huhusga sa isang o ikaw ay siyang iimbestiga doon sa isang tao. So dapat magkaroon tayo, irespeto natin yung authority ng pamahalaan at hindi tayo dapat huhusga ng ganun-ganun na lang para tayo ang gumawa ng bangin bilang sarili natin. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng gabay para hindi tayo magkasala sa gobyerno sa sinasabi na ito. At ang ating gawin ay primarily, siyempre, bigyan natin pagkakataon at magpatawad tayo kung talagang ang isang tao ay alam mo mayroong pagkakasala na nagawa. Yan, ganyan mga bagay. Ngayon, siyempre yung mga mabibigat ay mayroong
bagay na maaari ito ay mapatawad, mayroong hindi naman dapat na ito ay mahusgahan, pero dapat gobyerno ang huhusga sa kanya at ikaw ay hindi siyang mamamatay tao, hindi pala, pinatay mo na, or mamamatay tao, pinatay mo na rin. Halimbawa kagaya ng nangyari mga nakaraan na meron daw, halimbawa tingin mo addict siya or siya ay involved sa drugs, pinatay mo na kasi involved siya, pero hindi naman pala, walang pagdilitis na nangyari. So kaya huwag tayong basta husga bilang isang tao. So yun naman ang sa gobyerno ay hindi sila pwedeng basta magparusa na hindi naman naaayon doon sa proseso ng batas. Diba, mayroong authority na dapat na siyang pasusunod niya. Hindi porke authority basta ka na lamang gagawa. So mayroong paglilitis, mayroong proseso na ginagawa niya. So yun, at muli sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelizations sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. At sana ay kayo ay magabayan sa inyong kaligtasang spiritual at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong ng kaligtasang spiritual mula sa pagbabahagi natin ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations. At patuloy na tayo ay nananampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, ng banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at isubang banal na Santa Maria, at patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan. Yan. Mula sa banal na Santa Maria at kaliwanagan at mismong kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan at gabayan tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita at kay maliwanagan habang tayo nagbabahagi ito. At kayo ay magabayan sa inyong pang-araw-araw din na pamumuhay. At talimain ang ating mabuting balita. Kasi lahat ay tayo makinig at talimain na ito. At tamasahin natin yung pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa pagtalima ng mabuting balita. At daw sa interfaith unity, patuloy na magkaisa ang bawat mga reliyon at unawain natin ang ating mga paniniwala upang hindi tayo magkaroon ng hidwaan, sigalutan sa bawat isa. Bagkus, nagkakaisa tayo at nagpapayaran ng kapayapaan, pagtutulungan at nakahikaya tayo sa bawat mga pamilya, tahanan, komunidad, bansa, at nagkakaisa mga bansa na magkaisa, magpapayaran ng kapayapaan, pagtutulungan at pati mabuting aral ng ating mga reliyon. Sa ating munting sa CBCP at Vatican Church, patuloy yung maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy yung pagpupulurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon sa mga Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy tayo na palataya ng paggabay ng Banal na Santa Maria at sa kanyang pagmamilagro o kaliwanagan o anumang paggabay niya sa atin, yung protection, etc. At syempre mula sa Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng mabuting balita at kayo ay mabukulod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Espiritu. At ngayon din ang mga pamahalaan ay tayo ay makagabay ng lubos sa kanila pamamahala ng mabuti at magkakaisa ng pamahalaan para ito ay magabayan ng mabuting balita. At doon sa mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ay mapairan ng mabuting pamahala, patas ng tisya at karapatang matawad. At sa gayon ay makapamumuhay ng ayon sa mabuting magpumuhay na mabuti ang inyong mga mamamayan mula sa inyong mabuting pamamahala at mapagtugon ng karapatang tao. Sa lahat, mga pananampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos at magkaroon sila ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. So yun, magandang hapon sa inyo at sana nakapagbahagi na naman ang The Bible Evangelization sa aling ito hinggil dito sa ating mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Magabayin kayo sa kaligtasan spiritual. Magandang hapon sa inyo lahat at